Dito kayo, tingin ka dito. Tingin ka dun sa taas. Ayun no, pula-pula. Yung sa bandang. Yeah mga man, so good morning sa inyo lahat. For today's vlog sasamahan lang natin ng Kuya Kel maligo sa dagat at para yung mga sugat-sugat niya ay mas mabilis gumaling. So sabihin nyo nga dyan mga man, kasi tinatanong dito ng Kuya Kel kung bakit daw ang mga sugat mas napapabilis mapagaling kapag naliligo sa dagat. Ano nga ba? Bakit nga din ba? Kinakain daw ng isda yung sugat. Comment kayo dyan sa baba mga man kung bakit ganon, bakit mas mabilis makapagpagaling ng sugat yung tubig dagat. So comment kayo dyan sa baba mga man. Yeah. Ay, Waski, kasama ka pa talaga, Waski. Waski. Kasama ka pa talaga din. Yo! Hey! Yari! Maintro, ligo na! Tra, ligo na. Dami niya na! Lard pa, Lard! Saan tata niya Kuya Kel ah? Ha? Pag ibinaba mo doon, sakit. Wala nang control ngayon. Pagka nagla-live ako, dami ano nangyari kay Kabungot? Kailangan tiisin natin yung hapde ng dagat. Sakit. Kahit masakit yan. kasi ano natin katangahan natin May fracture daw. Fracture lang. Fracture na rin. Ano lang. Batayanan lang. Ang hapdi niyan. Hapdi yan. Hapdi yan! Lingado. Tingnirais, tuhod lang. Sakit. Aray. Masag dyan sa tuhod. Paano mata? Paano ano ba? Ay na muna, patama siguro.
Tatanga-tanga eh. Lasing na, nilaro pa. Ngayon pala maliligo yan. Hindi, nakaligo na yun kahapon. Sa dagat, ngayon lang. Isipin niyo yung mga man. So, bakit nga ba ganun talaga? Kapag naliligo sa dagat, ang bilis makapagpagaling. So, nandyan yung kapag nagpatuli ka, di ba? Kailangan mo maligo ng ilog, ng dagat, o kung saan man, basta may tubig. So, ang bilis talaga makapagpagaling yan. Naligo din ako ng ilog nung bagong tuli ako. Ay. Kuya Kal, naliligo-ligo lang dito at para mabilis gumaling yung sugat. Ay, maaga ngayon, maaga mga man kasi ngayon ay mag-alas 7 pa lang ata o alas 6 pa lang ng umaga ngayon. Yan. Maaga naman talaga tayo lagi nagigising dito mga man Yung yan ako, sumisisid na. Maganda kasi yan dun sa kanya sa mata. Update sa mga sugat ni Kuya Kel, yan, medyo naghihilom na. Ang pinaka hindi na lang okay sa kanya is yung mata kasi halos ganun pa din, pero malaki naman yung improvement. Hindi na siya pagampaga, tapos nakakamulat na siya ng konti. Kaso pag iminumulat niya ay yung mismo mata niya, yung loob talaga is yung kulay puti, pulang-pula pa, parang may mga dugo-dugo pa nga. Kaya yan, para malinisan din yung loob ng mata niya, kaya kailangan talaga dito isisid sa dagat to. Ayun kasi talaga yung unang ayun talaga yung unang natamaan sa kanya, yung kanyang mata. Tapos yung ganito niyang balingusan is wala talaga kasi parang dito may fracture dito sa mismong gitna na to. At ang sabi ng doktor ay yung nanay ni Kuya Tim, so kusa naman daw gagaling yun. Ang ingatan na lang daw na masagi, ingatan na lang daw na mapatama, at ayun naman daw kusang gagaling. Salamat na lang din sa Panginoon at walang mga namuong dugo sa loob ng ulo, walang kung ano man yan na nangyari dun sa loob ng ulo ng Kuya Kel. Talagang fractured lang dito sa may bandang kanang bahagi ng ulo. Yan. Salamat. Okay na ka. Anong balita ko yung ligo mo sa dagat, mapde? Sa unang paglublob, ito masyado siyang maapde, sakto lang. Pero pagkatagalan, parang naluluto na yung sugat. Nag-update na. Kaya siguro mabilis talaga gumaling yun, Oo. Talagang para siyang dahan-dahang sinusunog. Sabi. Update na. Kaya, alalay lang muna tayo. Bukas ulit. Araw-araw lang, no? Araw-araw ligo. Ayun, tingnan mo. Sunog. Susunog siya sa, Sa alat. alat, sa tuhod. Oh. Susunog siya. Sa mukha, sunog din. Oo na, masarap sa pakiramdam. Pero pagka masakit na, mapdi. Ayun, mapdi na nga, oh. Mas mapdi pag nahipa ng hangin. Oo. Hindi ko nababanlawan ng tubig, no? Hindi ko lang alam. Hindi na siguro. Diretso bihis na. Lilinisin pa yan. Hindi, yung paglinis lang, pero yung pagbanlaw ng tubig. Pwede. Sakit tayo nga kasi, may sugat kasi yung dito ko. Sugat. So ayan mga man, tapos ng Kuya Kel maligo. Yung. At yun, medyo makirot daw. Talagang makirot yan kasi
binababad sa ano, sa alat talaga. At yun. Kaya pala ganun, kaya pala agad-agad ding na galing yung mga sugat kasi yun nga parang naluluto sa alat, Kuya Kal na. Niluluto siya. Kala ko kinakain ng isda. Ay, hindi makita mukha natin dito kasi may ano, yan, may ang tawag doon, yung anino. May anino nung camera. Yung paglublob ko, ang unang masakit talaga, ito, mahapdi na. Pero pagkatagalan, ito na masakit. Ito talaga, grabe, mas mahapdi. Ang sa tuhod, masakto-sakto lang. Ang sa mukha, ang mas pinakamahapdi. Sa mukha. Oo. Saan ba ko yung fracture? Dito sa taas ng ulo mo, sa noo o dito sa may ilong? Hindi ko alam, sabi ni Kuya, dito daw banda eh. Sa may ilong ano? Tapos, Balingusan. yan siguro yung unang tumama. Pero sabi naman ni nanay ni Kuya Tim, may pusa naman daw gagawin. Ang alin? Fracture? Oo. Oo. Huwag na lang daw Basta, patama o oo, huwag lang magpatama. madali. Alalay lang. Nakakahilo nga lang paminsan-minsan kasi pagka panahiga, tapos pagbangon ko, para akong nakahihilo pagka ano. Lalo na't nagalaw yung ano ko, mata. Ano kasi yung malalim yung hinihiga mo, dapat may yung mga hanggang ganito pataas na mga kama. Yung ano, yung pagbangon ko, Oo. sakit. Kaya kailangan magtiis. Sige Michael. Michael, anong ginagawa mo? Naglilinis? Naglilinis dito sa may bandang kubo. Okay na. Bukas ulit ligo para Nalangkas ng ano? Bayabas. mamaya pag nilinis. Kaya ang dami nagtatanong kung ano daw nangyari talaga at nagkagayaan. Wala, Ha? binangking-bangking ko sa binabangking-bangking ko sa yung motor na slide yun nga nakainom nga konti, Sa mga kabataan dyan, malapit lang naman, ingat-ingat. wala talaga kasalanan talaga natin kaya sa susunod ingat na lang tayo, mahirap na, buti nga ito lang ang tumama sa atin, gasgas at saka sa mukha, paano pagka nategok. Wala nang kabungot. Sabi ng kuya, kabungi na daw ang nangyari. Kaya yun, kaya kayo dyan ingat-ingat. O kasama naman yan sa pagmumotor, talagang hindi ka magmumotor kapag hindi ka na-aksidente. Ako naman dati na-aksidente din ako, naging ganyan din ako. Kaya it's part of motorcycling. Ano yun? Motorcycling. Basta magmumotor. Yan. Hindi katagalan. Unang lublog, pero pagkatagalan, grabe. Pero luto naman din siya, ano? Tara, baka dun sa bahay maghanda tayo ng palanggas ni Kuya Kel. Kuha tayo daon ng bayabas o kung ano mang ano. Kasi may mga ipapahay din dito yung binili natin na ointment. Yun. Hindi naman daw pagka Konti lang yan, kaya yan. kunti lang to, susunod San Big Apple na lang talagang iinumin ko. Tangin lang. Ano ba ininom mo daw Kuya? Gin. Nako. Para ka din pala. Sabi ko nga, ang tagal ko na hindi nakainom ng gin. Para ka din pala Kuya Jeff. Nagiging nakaiba sa Jeff. Kaya ayaw ko na talagang mag-gin. Shout out mga man sa gin. Ayan yung mapapala nyo pag uminom kayo ng gin. Kaya San Mig Apple na lang tayo mga man. Sugas muna. Ano lang, para kay... Ayaw mo ng konti. Ayaw mo yung kakonti. Para masisip yung alat.
Siyempre ang in charge dyan sa mga langgas-langgas ay si Nurse Kabangyaw. Wala kuya. Walang kalaban doon. Ayun yung kahapon na, ayun yung ginamit ko din kahapon, Andrea. Sayang meron. Yan, sa lahat ng mga gusto makapanood nung unang nilanggas si Kuya Kel, yan, nasa channel ni Rhea. Rhea Galvez, yung mga kabangyaw, shoutout sa inyo dyan lahat. Yung sa ilalim ng mata mo. Sige daw kaya, tingin ka daw dito. Tapos tingin ka dun sa taas. Ayun no, pulang-pula. Yung sa bandang parte. Ayun lang yung mga papagilingin. Ayos Ang lang. inumin mo. Ngayon na? Hindi, mamaya pagkakain mo ng kanin. Meron naman din. Ikaw naman, Ken. Oo. Kasali lang yung sa timba. So ayun nga mga man, tayo munang papalad kay Nurse Kabangyaw. Kasi si Nurse Kabangyaw paalis. Yan, may pupuntahan. Yan. Binili na lang sa atin to. So ito ay isasalin na lang daw sa timba. Tapos ipanlalanggas sa mga sugat ni Kuya Kel. Yang. So ayun mga man, so nandito lahat ng mga gagamitin natin mamaya. Ito, may mga bulak again. Meron din tape panggasa, tsaka gasa. Pero hindi naman na natin lalagyan to ng gasa kasi yung sugat maluluom kapag nilagyan pa ng gasa. Oh, ba't may baby oil dito? Ayan. Mamaya ang ito pala, betadine tsaka yung ointment na ilalagay natin, yung binili nga natin sa drugstore. Ayan. Ito. Ayan. Antayin lang natin matapos yung pagpapakulo ng bayabas. So, kasalukuyan na naliligo ang Kuya Kel at pinakuluan natin yung dahon ng bayabas, tapos pinakuluan lang at sinali natin dun sa may timba, nilagyan natin ng konting tubig para maging maligamgam kasi sobrang init naman nun kung hindi lalagyan ng tubig pa na hindi mainit. Kaya ayan, naliligo na ang Kuya Kel. So pagkatapos nito ay lilinisin na yung mga sugat, lalagyan ng betadine tsaka ng ointment na ipapahid. So ayan, kakain din dito si Kuya Kel para makainom ng gamot. Yan, tayo muna yung magiging nurse. Wala kasi si Nurse Kabangyaw. Yan. So, substitution rep. Pert!
braso mo pa. Pag-dito na yun. Ito, braso mo. Ano sugat mo sa bibig ko? Tamaan ng ngipin? May mga pinapahit sa tiklat.
Mga salita, Alleluia, 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 Alleluia. Hanapin ng simbahan niya. Hanapin ng simbahan. Baka hindi, baka araw-araw yun ang kapten. Yung kondero ng Diyos na nag-aalis. Tatanga yung mga Bisaya. Dinhi sa among tigong, ihimo kami itawag, aron lamang mabuhi. Ano ba, simbahan? Sa Simbahan? Unsay igasa ko kanimo. Para naman ako na. Para naman tayo nasa simbahan mga man. Yung tugtog. Oh. Tamang gitar-gitar lang dito sa umaga. Was mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kaay. Mga pangkantang simbahan dyan sa kanila sa Bisaya. Lamdag ka o Ginoo sa gilakdan ko, ang pulong mo ang iwang sa dalan ko. Alleluia, Alleluia. Nakulo lang. Hindi kaya natugtog kaya dati sa simbahan? Oo, choir. Ikaw din nakanta, pati gitara? Kami marami, may gitara. Marami kami, choir ako dati. Kalimutan ko na yung mga ibang mga... Pero lahat ng kanta doon pansimbahan, Bisaya. Oo, sa Bisaya. May mga Tagalog din, English. Manyalita ko yan, nakayulo mo ka. Kalimot na ako. Kalimot ako sa uban. Santo, So yung mga man, so ito na yung last part ng Kuya Kel yan, tapos na kumain.
para makainom na siya ng gamot. At itong gamot mo, Kuya Kyle. Selexobic. Selexosib. Hirap basahin naman. Ayun. So, pagkatapos nito ay pahinga na ulit ang Kuya Kel. So, ganito ulit kinabukasan para mas mabilis gumaling. Yan. Parang paulit-ulit lang. Rotation ng araw-araw niya is ganito. Konti lang yung kinakain ng Kuya Kel kasi nahihirapan pa siyang umuya kasi may sugat din siya dito sa may gilagid. Gilagid niya, Kuya, na. Yan, kasi napatama kasi din yun eh. So, ayun, bali, baka hanggang dito na din tong vlog na to. Yan, nag-update lang ulit ako sa inyo sa sitwasyon ng Kuya Kel. So, resulta nung pinaka-final talaga na resulta ng ating CT scan is yun nga, fracture lang siya. Wala naman mga blood clot na namuo sa loob ng ulo. At yun, kusa naman daw nawawala yun. At yun, tamang pahinga lang Kuya Kel. Oo. Yo. Hanggang, Salamat. hanggang dito na lang. Bye-bye. Walang intro. Walang intro, walang outro. Goodbye. Bye-bye mga man. Pakasalubang mata sa langit. Bye-bye. Peace out. Quick.